Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Elaine. Isa akong sales lady na palipat-lipat ng pinapasukan sa tuwing matatapos ang kontratang pinirmahan. Nitong huli, sa tindahan ng bag at sapatos na ako napasok. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Miss Beautiful, saan ba rito mga belt bag nyo? Antipati ko to ha. Dun sir, sa number 6. Doon? Pwede mo ba akong samahan? Sir, number 1 itong kinatatayuan ninyo. Ayun lang ang 6 oh. Yun oh, tanaw dito. Uy, relax ka lang, miss. Bago ka rito, di ba? Kung bibili kayo, pwede ba? Yung bibili nyo na lang ang pansin ninyo, wag ako. Nilapitan kita kasi ang aga-aga nakasimangot ka. Eh ano naman sa'yo? Mali yun. Dapat nakangiti ka sa mga customer para maengganyo silang bumili sa atin. Ay, ako nga pala si Alex. Ako ang anak ng general manager nyo dito. Si Ma'am Flora. Napagtripan ka pala ni Sir Alex, ha? Kaya nga, napahiya ako eh. Hindi ko naman alam na anak pala siya ng GM natin. Dahil nga bago ka lang dito. At last month, hindi siya nagpunta rito. Naging busy raw sa studies niya. Eh bakit nga ba nakasimangot ka kanina? Masama kasing pakiramdam ko eh. Napuyat ako sa pag-igib ng tubig kagabi. Tapos naglinis pa ako ng bahay. Eh alam mo naman, walang ibang gagawa naman nun kundi ako rin. Tapos wala pa ako sariling tubig. Oy, dapat hindi ka na lang pumasok. Eh sayang naman yung kikitain ko. Kaya yan, pinilit ko pa rin magtrabaho. Naku, Ana, tingin mo ba nagalit si Sir Alex sa akin? Mabait naman yun. Palabiro nga lang. Eh, ayaw lang niya talaga yung sales lady na nakasimangot at suplada sa customers. Eh, pag nakita mo siya uli, umingi ka na lang na sorry. Baka alisin ako sa trabaho ko. Ay, hindi naman sila ganun. Sasabihan ka lang, kaya huwag ka na mag-alala. Ang ganda naman itong mga bagong dating na bag. Lalo na itong isang black na to. Ay, siguro bagay ito sa akin pag ginamit ko. Ay, naku. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Elaine, Ay. kumusta? Sir! Ay, sir, kayo pala. Nagulat naman ako sa inyo. Nakita ko nakangiti ka. Nagsasalita ka mag-isa habang nakatingin dito sa bag. Pinangiti ka ba ng magandang bag na yan? Eh, sa totoo lang po, sir, ang ganda naman kasi talaga eh. Mabuti naman at masaya ka na ngayon. Pasensya na po kayo ng isang araw. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Napuyat kasi ako sa pag-iigib ng tubig. Mahina kasi ang supply ng tubig dun sa amin eh. Kaya masakit yung ulo ko nung nakita niyo ko. Okay lang. Naiintindihan ko. Reminder lang naman yun sa akin. Dahil concern ako sa business na to. Sorry po talaga, sir, ah. Promise po, hindi na mauulit yun. Alex, Ma. napapansin ko, kasundo mo na yung pinakabago nating sales lady, si Elaine. Yes, ma. Hindi naman pala siya suplada. Mabait siya at palatawa rin. At masipag pa si Elaine, madlang bayan. Siya nga ang pinakamadalas mong overtime sa mga tauhan natin eh. Oh. Samid ka na dyan, Delphine. Etong tubig, oh. Ano kamang pangalan ng isang sales lady sa shoe store ni Don Gaspar? Elaine, madlang bayan po pa. Bakit po? May sales lady pala kayong ganyan ang pangalan at apelyido. 2 months pa lang siya sa shoe store ni Don Gaspar. Eh bakit ba, Delphine? May naalala lang ako, Flora. Siguro, kliyente na naman po yun. O kaya,
may kaugnayan sa kliyente ninyo. Tama ka. Tama ka, iho. Ay, Delphin, manong kalimutan mo muna yung mga kliyente mo pag kumakain tayo. Para naman ma-enjoy mo ang dinner natin. Overtime na naman? Sayang din naman kasi, Ana. Pandagdag din yun sa pambayad ko sa kwartong inuupahan ko. Ay, huwag ka na mag-overtime. Bukas na lang. Ano? Bakit? May pupuntahan tayo mamaya. Saan ba? Ikaw naman maglalakwatsa ka na naman eh. Uy, hindi lakwat siyang pupuntahan natin. Ano? Basta. Birthday ko ngayon, Elaine. Ah, At may konting handaan sa bahay. At imbitado ko kayong mga empleyado. Delphin, kanina pa para malalim ang iniisip mo. Tungkol ba yan kay Elaine? Ngayon ko lang nalaman, Flora, na mahusay ka palang manghula. Napansin ko kasi kanina na mahaba ang naging pag-uusap niyo. Inalam ko lang ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. At ano naman ang nalaman mo? Ampun lamang siya ng nakilala niyang mga magulang at patay na ang mga yon. So, ulilan lubos na pala siya. Yes, Flora. Just wondering, bakit ka interesado sa kanya? Dahil siya ang matagal ko nang hinahanap. Salamat sa pagdalaw mo, Delphin. Sana'y sinama mo si Flora. May meeting po siya sa mga empleyado ngayon, Don Gaspar. Pero nangako siya na dadalaw sa inyo bukas. Ganun ba? Salamat naman. Hindi niya pinababayaan ang aking negosyo. Ayaw niyang masira ang tiwala niyo sa kanya. Kumusta na ho ang pakiramdam ninyo? Eto. Patuloy sa panghihina ang aking katawan. At labis akong nalulungkot dahil kahit nadarama ko na malapit na akong mamatay, hindi ko pa rin makita ang matagal ko lang inaalam. Sana ba lang makita ko siya bago ko ipikit ang aking mga mata. Lutas na po ang kalungkutan niyo, Don Gaspar. Natagpuan ko na ang matagal niyo nang hinahanap. Totoo ba, Delphine? Opo. Nakuha ko na ho ang lahat ng ebidensya. Kaya nakatitiyak kong siya yun. Pero yung dalawang dati yung katulong, patay na raw. Kung gano'n ay nag-iisa na lang siya. Ganun na nga po. Delphine, gusto ko siyang makita. Dalhin mo siya rito. Sa lalong madaling panahon. Gusto kong makahingi ng tawad sa kanya. bakit niyo po ako ipinatawag kay Sir Alex, Attorney Delphine? May mahalaga tayong pag-uusapan, Elaine. Ano po yun? Tungkol sa isang mahalagang tao sa iyong buhay. Ang totoo, matagal ka na niyang ibig makita. Ako? Sino po? Ang tunay ko po bang ina? Hindi. Patay na rin ang tunay mong ina. Katulad ng tunay mong ama. Kung ganun, talagang ulila na po ko. Sino pong tao ang binabanggit ninyo?
sinama mo pa rito sa inuupahan ko si Sir Alex? Siyang may gustong sumama rito, best friend eh. Totoo yun, Elaine. Dahil hindi ka pumasok ngayon. Gusto kitang makausap. Kung tungkol sa sinabi ng daddy mo, please lang. Huwag na natin pag-usapan yon. Elaine, si Don Gaspar ang mayari ng shoe store. Siya ang boss ni Mama at abogado naman niya ang papa ko. Ang pakialam ko. Bes, ang yaman ng lola mo. Siya naman ang dahilan. Kaya nagkahiwa-hiwalay kami ng mga magulang ko. Ang sama niya. Sana kalimutan mo na nakaraan. Dahil hindi mo na may babalik pa ang lahat. Matanda ng lolo mo. At ibig niya na magbago. Hayaan mo sanang gugulin niya ang natitira niya ng panahon sa pagpapadama ng pagmamahal niya sa'yo. Sir Alex, napakahirap na naging buhay ko. Mula nang pumanaw sina Tatay Olan at Nanay Sisa. Tapos ngayon natagpuan ko ng tunay kong pamilya. Nalaman ko namang wala na rin palang tunay kong mga magulang. At ang natitira na lang ay ang taong may malaking kasalanan sa amin. Nauunawaan ka naman namin. Pero mas makabubuti kung haharapin mo na lang ang kasalukuyan para maging maligaya ka sa kinabukasan. Puntahan mo na siya, Elaine. Ngayon, kung talagang hindi mo pa kayang magpatawad, magpakita ka man lang sana sa kanya. At hayaan mong makahingi siya ng tawad sa'yo. Ayaw niyang makita ko. Pasensya na po, Don Gaspar. Ginawa ko na po ang lahat ng makakaya ko pero ayaw niyang sumama sa akin. Hindi ko siya masisisi. Napakalaki ng pagkakasala ko. Ako ang dahilan. Kaya nagkalayo sina Romana at Alfredo. Ang mga tunay na magulang ni Elaine. At nang malaman kong nagdadalang tao si Romana, hinintay kong isilang niya ang bata. At si Elaine ngayon. At saka ko siya ibinigay sa mga katulong kong sina Sisa at Olan. At ano naman ang ikinamatay ng aking mga magulang? Elaine, mabuti naman sumunod ka. Ikaw pala si Elaine. Ang aking apo. Sagutin niyo ang tanong ko. Ano ang ikinamatay ng tunay kong mga magulang? Nabalitaan kong igilupo ng karamdaman ng iyong ama. At si Romana naman nasiraan ng bait hanggang sa pumalaw din ang aking anak. Kasalanan ko lahat, Elaine. Napakasama ko. Nagawa ko yun dahil hindi ko matanggap na mahirap lamang ang mga katuluyan ng aking anak. Diyos ko. Diyos ko. Tawarin mo sana ako, Apo. At hayaan mong sa natitira ko na lamang na panahon dito sa mundo, ay maituwid ko sa pamamagitan mo ang aking mga pagkakamali. Babangon ako. Don Gaspar, ano pong gagawin niyo? Luluhod ako sa iyo, Elaine, Apo, Don Gaspar, para patunayan sa iyong taus-puso ang paghingi ko ng kapatawaran, Apo. Huwag niyo pong gawin yan.
simula ng pagbabago ng kalagayan ng aking pamumuhay at ang aking kaligayahan. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Elaine, isang sales lady. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Bobby Cruz, June Martin Ligaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin. Ano bang problema mo? Sabihin mo, may lesson ba kayo na gusto mong ipa-braille sa akin? Para ma-review mo sa bahay. Wala po. Wala po, ma'am. Lahat naman po ng kailangan kong basahin. Na-braille nyo na po. Oh, kung gano'n na ng problema. Alam mo, hindi tama yung nagka-cutting classes ka. Paano ka matututo pag ganyan? Kahapon pa po kasi ako sinisingil ng leader namin, ma'am. Kaso, wala naman po akong maibigay. Kasi, wala namang perang ibinibigay sa akin si nanay. Halika. Sabi niya kasi sa akin, may sakit si tatay. Wala po silang pera. Halika na. Ihahatid kita sa classroom niyo. Pero, ma'am, nahihiya na po ako sa mga kaklase ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng pambayad sa project nyo. Talaga po, ma'am. Maraming salamat po. Gusto ko naman po talagang pumasok eh. Kaso, yun nga po, wala akong pambayad sa project namin. Importante sa tao ang edukasyon. Lalo na sa tulad niyong may kapansanan sa paningin. Kaya sana, huwag niyong isusuko ang karapatan niyong matuto. Kahit na nga mahirap pa ang buhay. Good morning, Marita! Ma'am Erlinda, dumating na pala kayo. Oo. Ang aga mong dumating Aalis po si Mama eh. Kaya inagahanap po niya yung paghatid sa akin. Iniwan na lang po ako dito sa SPED Center. Tama yan. Kesa naman sa umabsent ka dahil walang maghahatid sa'yo. Ay, mas mabuti pa. Dito mo na lang hintayin ng oras ng klase mo. Ihahatid na lang kita sa classroom nyo. Ay, hindi na po, Ma'am. Ha? Nakausap ko po kanina yung classmate ko. Susunduin niya po ako dito pagdating niya. Okay. Oh, bakit ka nga pala umiiyak kaninang dumating ako? Ano bang problema? Wala po. Nalulungkot lang po ako. Naisip ko, siguro kung hindi kami na-aksidente ni Papa, hindi ako mabubulag. Siguro college na po ako. Posible. Pero tapos na yun eh. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob ang bago mong kalagayan. Total, sabi naman ng mama mo, makakakita ka pa rin kapag may nag-donate ng cornea sa'yo, di ba? Opo, pero 2 years na ako naghihintay. Wala pa rin. Naisip ko tuloy, mangyayari pa kaya yun? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi natutulog ang Diyos. Ibibigay din niya ang hinihiling mo. Basta, huwag ka lang magsasawang tumawag sa Kanya. Ma'am Erlinda, ang hirap palang mabulag.
Bawat araw, nararamdaman ko po yun. Parang hindi po ako masasanay. Lakasan mo ang loob mo. Sikapin mong masanay. Para makapagpatuloy ka sa buhay. Malay mo naman, pagsubok lang sa'yo ni God. Alam mo, ang gawin mo, ituloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Maging ang magaganda mong ginagawa. At hindi mo mapapansin ang paglipas ng mga araw. Maniwala ka sa akin. Maswerte ka nga eh. Kahit nabulag ka, nariyan ang parents mo. Sumusuporta sa'yo. At may kaya kayo sa buhay. Hindi lahat ganyan ang kalagayan. Kaya wag mong sayangin ang magagandang bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kuya Wilson! Ay, hindi mo sinabing uuwi ka ng bansa. Nasalubong ka sana namin ni Daddy sa airport. Yan din ang sinabi ko sa kapatid mo kanina, Erlinda. At ulitin ko uling sinabi ko kay Daddy, gusto ko kayong surpresahin. Ikaw talaga? Oh, magtatagal ka ba rito? Ha? Kasama mo ba sina Hipag at ang mga pamangkin ko? Hindi, busy sila. Kaya 1 buwan lang ako dito. Ay. Talagang miss ko na kayo eh. Kaya kahit 1 buwan, nagbakasyon ako. Salamat naman at naalala mo pa kami. Dapat kasi doon na rin kayo ni Erlinda sa Amerika eh. Wilson, walang mag-aasikaso ng kabuhayan natin dito. Ayokong ipagbilim mga yun. At ako man, ayokong iwan ang pagtuturo ko dito, kuya. Maaari ka rin naman makapagturo doon. Mag-aaral ka nga lang ng konting panahon. Mas maraming nangangailangan dito sa akin. Ng mga may kapansanan sa paningin. Kaya mas gusto ko na rito. Pero maliit lang ang kinikita mo rito. Totoo yun. Madalas na tinutulong pa niya yun sa mga mahihirap niyang O, estudyante. kita mo na. Okay lang po yun, Daddy. Ang importante, nakakatulong ako at maligaya. Sa akin po ang plastic bag na ito, Ma'am Merlin. Oo, Lino. May mga tsokolate yan, mga dilata, kape. Thank you po. Meron din kami ni Marita niyan, Lino. Oo, lahat tayo binigyan ni Ma'am. Ma'am, bakit niyo po kami binigyan ito? Saan po galing ito? Dumating galing ibang bansa ang kuya ko. At marami siyang uwi ng mga kape, dilata, tsokolate. Kaya naisip kong dalhan kayo. Hindi naman namin mauubos sa mga yon. Ang bait niyo po talaga, ma'am. Salamat Nga po. Salamat po, ma'am. Ang swerte po namin dahil kayo po ang naging sped teacher namin. Sa totoo lang, kayo talaga, pinatatabahan niyo ang puso ko. Totoo po yung mga sinabi namin, ma'am. Tama. Nga po. Kaya bagay talaga kay Ma'am yung tatanggapin niyang award. Award? Anong award? At saka, sino may sabing may tatanggapin akong award? Dumaan po dito kanina yung principal natin, Ma'am. At sabi po sa amin, next week daw po sa Teacher's Day, tatanggap po kayo ng award bilang Teacher of the Year. Congrats po, ma'am. Congratulations, ma'am. You deserve it. Daddy, bakit niyo po pinapunta ang attorney niyo dito? Gusto ko kasi, habang narito ka, ayusin ang kabuhayan ko sa inyong magkakapatid. Bakit naman po? Buhay pa naman kayo't malakas. Para maging maayos ang paglilipat ko sa inyo ng mga kabuhayang naipundar namin nang pumanaw niyong mami. Ayokong matulad kayo sa iba na pinag-aawayan ng kabuhayan hanggang sa makalimutan na ang pagiging magkadugo. Kaya habang malakas pa ako, iaayos ko na ito. Well, kayo pong bahala. Pero wala po dito si Kuya Brando. Nakausap po siya kagabi at alam na niya ang gagawin ko. Daddy, si Erlinde, baka maubos lang ang mga manahan niya sa pagtulong niya sa mga estudyante niya. Anak, mabuti ang ginagawa ng kapatid mo. Sabi nga niya, ang kanyang pagkakawang gawa
ang siyang maghahatid sa kanya patungo sa langit. Isa pa, matalino si Erlinda. Hindi naman niya siguro hahayaang maging kaawa-awa siya balang araw. May bago na akong slate and stylus, Nino, Marita. Oh, Talaga? Naibili ka na ng nanay mo? Hindi. Kapos nga kami. Paano ko mabibili, Ninay? eh, paano ka nagkaroon ng bagong slate and stylus? Oo nga. Binilhan ako ni Ma'am Erlinda. Hmm? Nakita niya kasi, ginagamit ko pa rin yung slate ko, kahit sira na. Pagdating niyo kanina, iniabot lang niya sa akin to. Ang bait talaga ni ma'am. Lahat tayo tinutulungan niya. At saka matyaga pa siya magturo at pagpalakas ng loob sa atin. Oo, totoo yun. Kung alalahanin niya tayo, parang mga anak niya. Alam nyo, hindi ko makakalimutan si Ma'am Erlinda kahit pa gumraduate na tayo. Bukas na ang libing ni Daddy, Kuya Wilson. Parang hindi ko pa rin matanggap na iniwan niya na tayo. Ganon din naman kami ni Kuya. Kaya pala, inayos na niya ang kabuhayan niya sa ating tatlo. Dahil iiwanan niya tayo. Ngayon, nag-iisa na lang ako dito sa bahay na to. Kung gusto mo, sumama ka na sa amin ni Kuya sa Amerika. Gawin na lang nating bahay bakasyonan ng bahay na ito. Kikita ka rin naman doon sa Amerika. Makapagtuturo. At higit sa lahat, mababawasan ang lungkot mo dahil sa pagkamatay ni Daddy. Condolence po, ma'am. Iramay po kami, Ma'am. Susie? Lino? Paano niyo nalaman ang nangyari sa daddy ko? Sa group chat po namin magkakaklase, Ma'am. Oo nga po. May isa po kasi doon. Nanggaling sa school para dalawin po kayo. At nalaman nga po namin ang nangyari. Pupunta rin po sila dito mamaya, Ma'am. Oh, salamat sa inyo. Kahit wala na kayo sa school, naaalala niyo pa rin ako. Malaking bagay sa akin itong ginawa ninyo. Nabawasan ang bigat ng loob ko. Hindi po namin kayo makakalimutan, Ma'am. Dahil naging napakabuti niyo po sa amin. Hindi man po kami nakakakita. Nagabayan niyo rin po kami sa tamang landas. Mabuti naman, naka-video chat ka namin, Marita. Oo nga. Hindi ka busy ngayon. Kaya lang ang daya mo. Kasi kami nakikita mo na. Dahil naoperahan ka na. Samantalang kami, hindi ka pa rin namin nakikita. Di bale. Naririnig yun naman yung maganda kong boses. Oo nga. Oh guys, ano ba ang topic natin ngayon? Next week na kasi ang birthday ni Ma'am Erlinda. Oo nga eh, alam ko. Hindi ko nakakalimutan yon. And this time, ayoko na magpadala ng birthday card sa kanya. Gusto ko dalawin na lang siya. Iyan din ang naiisip namin ni Lino. At ng iba pang mga naging estudyante ni Ma'am nakasama sa group chat natin. May binabala kaming gawin.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Salamat. you. Happy birthday po, ma'am. Birthday, Ma'am. Salamat, Iha. Naku, ibang-iba ka na talaga ngayong nakakakita ka na. Siguro kung hindi po ninyo pinalakas ang loob ko, Ma'am, baka hindi ako ganito kaligaya ngayon. At ako naman, kung hindi niyo ako inihanap ng scholarship, malamang wala akong magandang trabaho ngayon. Naku, kayo talaga, pinaiiyak niyo ko. Salamat po sa lahat ng tulong, ma'am. Hindi lang kayo basta naging SPED teacher sa amin. Naging kaibigan pa at pangalawang ina. Oo nga. We love you, Ma'am Naman Erlinda. kayo. Tama yun, ma'am. Mahal ko rin kayo. Dahil itinuring ko na kayong mga anak ko. At hindi ko pinagsisisihan na ako'y naging bahagi ng buhay niyo bilang SPED teacher ninyo. Nagtuturo pa rin ako at madalas dinadalaw pa rin ako ng mga dati kong estudyante. Kahit ngayong matanda na ako, hindi ko pinagsisisihan na minsan sa buhay ko naging gabay ako ng mga kabataang hindi nakakakita. Ako si Erlinda, isang special education teacher, at ito ang aking buhay. Narinig po ninyo ang isang magandang kasaysayan ng isang guro na kinapulutan ng aral sa buhay. Mga nagsiganap: Junel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Jenaline de la Cruz sa papel na Erlinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kwento ng isang inang muntik mawalan ng kanyang anghel. Siya ay si Belinda. May anak na ako nang matapos ko ang college. Bata pa kasi kami ni Oliver na mag-asawa. Tinulungan lamang kami ng parents namin kaya kami nakatapos sa pag-aaral. Masaya naman ang first 2 years namin, ngunit nagbago ang lahat. Lumitaw ang pagiging babaero niya. Kaya naman naghiwalay din kami, kahit na nga meron na kaming anak. Belinda, halika na. Sabayan mo ako mag-almusal. Templado na itong kape mo. Nay, salamat po. Sino nga ako pala yung kausap niyo kanina sa telepono? Ang asawa mo. Bakit naman siya tumawag? Ang aga niya ng istorbo, ha? Ay, naalala niya na 3 days na lang. Birthday na ng apo ko. Sabi niya, kukunin daw niya si Grace sa birthday ng bata. Ano? Oh, ang kapal naman ng mukha niya. Pinagbigyan ko na siya last year. Tapos gusto niya ngayon, siya na naman ang kasama? Hindi, ayoko. Hindi ako papayag, Nay. Anak, pag-usapan niyo sana ng mahinahon to. Hindi yun lagi na lamang kayo nag-aaway kahit sa harap ng apo ko. Kaya po ako nagagalit dahil selfish siya. Gusto niya lahat ng birthday ni Grace siya ang kasama ng anak namin.
Samantala kung tutuusin, ako ang mas naghirap sa bata. Siya puro pambababae lang ang ginawa niya nung kasama pa namin siya. Ang sa akin lang, ha? Abay, maging mahinahon kayo. Lalo na pag nasa harap ng bata. Hindi magandang nakikita niya lagi nag-aaway ang mga magulang niya. Kahit na nga sabihin pa na magkahiwalay na. Han, tuloy na yung outing namin 3 days from now, ha? Sa Baguio yun. At syempre, sasamahan mo ko. Naku, Chelsea, hindi maaari. Bakit? Wala ka naman pasok sa office mo na. Nakalimutan mo na ba? Birthday ng anak ko yun. Di bigyan mo na lang ng pera. Ha? At sila na lang ng nanay niya mag-celebrate. Hindi nga pwede. Nakatawag na ako sa kanila. Sabi ko na kay Nanay Mitrin na kukunin ko ang bata sa araw na yun. Kakainis ka naman eh. O, bakit? Minsan nga lang ako humiling, hindi mo pa ako mapagbigyan. Araw-araw naman tayong magkasama. Basta pupunta ako sa birthday ng anak ko. Kung ayaw mo sumama, dito muli ka sa outing nyo. Hindi na. Hindi na ako sasama. Ha? Magmumukhang tanga lang ako doon. Dahil ako lang yung walang ka-partner. I'm sorry, ha? Alam mo naman ang sitwasyon ko. Sa simula pa lang. Kunin mo na lang kasi yung anak mo. Ay. Nang wala ka nang pinupuntahan pa sa asawa mo. Chelsea, Pwede na maalagaan ng katulong si Grace. Grace, anak. Happy birthday, ha? Thank you, Daddy. Mamasyal tayo buong maghapon. Ibibili rin kita ng maraming damit at laruan. Daddy? Who is she? Siya ang tita Chelsea mo, anak. Ang girlfriend ko. Hello, Grace. Hello po. Daddy, parang hindi naman po siya yung kasama natin last birthday ko. Kasi, Iha, naging girlfriend ako ng daddy mo, tapos na yung birthday mo. Anak, okay lang yun, ha? Ang mahalaga, kasama na natin siya ngayon. Oh, sige, halika. Bibihisan na kita, ha? Where is your dress, Iha? Here po. Yeah. Dapat kasi, doon ka na lang sa amin ng daddy mo. Mas malaki ang bahay namin. May malaking garden. Hindi tulad dito sa bahay nyo. At saka kahit everyday, maipapasyal kita. Hindi tulad ng mami mo, bihira kang ipasyal, di ba? Kasi po, sabi niya, busy po siya sa work. Ang sabihin mo, hindi ka niya love. Kasi, kung love ka niya, gagawa siya ng paraan para maipasyal ka. Tulad namin ang daddy mo. Oy, babae! Ang kapal na mukha mo. Ngayon ka lang nakatapak sa bahay ko. Sinisiraan mo na ako sa anak ko. Belinda, please, huwag kayong mag-aaway. Yung babae mo pagsabihan mo. Tao kayong pinatuloy dito ng nanay ko. Tapos sisiraan niyo ako sa anak ko? Sinasabi ko lang naman ang totoo, pabaya ka. Ang kapal na mukha mo. Wala niya ka? Sinungkol mo ko? Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Belinda. Hindi ko pinababayaan ng anak ko. Mahal na mahal ko siya. Chelsea, Belinda, tama na, ha? Please, tama na. Asawa mo, Oliver! Hindi mo ba ako ipagtatanggol? Mommy, please stop it! Oh, I'm sorry, baby. I'm sorry. Hindi ko gusto maging sad ang birthday mo. Kaya lang, kinagalit nila ako, anak. Mabuti pa ikaw na magbihis sa bata, Belinda. Hintayin na lang namin siya ni Chelsea sa labas. Anak, papasok ka na ba sa opisina? Opo, Dad. Bakit po? Tumawag kanina si Eva. Oh, Hindi ka raw niya makontak sa CP mo, kaya sa landline natin siya tumawag. ang babaeng yun ang kulit. Matagal na kaming break. Tumatawag pa rin. Ayusin mo na kasi ang buhay mo. Dad, Hindi yung kabi-kabila ang nobya mo. Ano nga pala? Dalhin mo rito mamaya ang apo ko. Gusto ko siya makasalo sa dinner. Namimiss ko na siya. pero Dad, hindi ho araw lang bisita ko sa kanya. Kahit na. Ikaw ang ama ng bata. Kaya may karapatan ka rin sa kanya.
Kung tutuusin nga, mas may karapatan ka. Dahil mas kaya mo bigyan ng magandang kinabukasan si Grace kaysa sa pobre niyang ina. Ikaw lang eh. Ayaw mong idaan sa korte ang lahat. Dad, nag-aalala po ako. Baka hindi ako ang piliin ng anak ko dahil masyado siyang close sa kanyang mami. 9 years old na si Grace. Matalino po siya at maaari ng pumili. Isa pa, ayokong matroma ang anak ko. Kaya magtitiis ka na lang sa tira-tirang panahon na binibigay sa'yo ng kanyang ina. Aba naman, Oliver. Mali yun. Dapat kumilos ka. Go. Pawalan yun. Mukhang hindi magandang umaga mo, pinsan. Ay, ikaw pala, Kuya Nestor. May nangyari ba? Hindi maipinta mukha mo nang dumating ka sa office. Si Daddy, gusto niyang kunin ko si Grace kay Belinda. Malaking problema yan. Iyak na hindi papayag si Belinda na mapunta sa iyong custody kay Grace. Kung ipipilit mo naman, baka maka-apekto rin yun sa pamangkin ko. Yun din nga ang sinabi ko kay Dad. Pero sabi niya, dapat daw kumilos ako. Si Kito Efren talaga. Pinaiiral na naman ang gusto niya. Dapat kasi pinsan, mag-usap kayo ng maayos ni Belinda. Itabi niyo ang galit niyo sa isa't isa upang makapagplano kayo ng maganda para sa inyong anak. Gusto kong makasama ni Daddy si Grace. At naipangako ko na dadaling ko sa kanya ang bata ngayon. Ang hirap sa'yo. Sumagot ka agad nang hindi mo muna ako tinatanong. May lakad din kami nila inay. Ipapasyal namin siya. Di bukas niyo na lang gawin yun. O kaya sa makalawa. Belinda, ama ako ni Grace. At may karapatan din ako sa kanya. Hindi ko sinasabing hindi kanya ama. Oh, Ang sinasabi ko lang, bago ka sana magpasya, konsultahin mo muna ako. sila sa... Wala pang tatalo. Hindi na kayo nakita ng hindi nag-aaway. Pasensya na ho. Kasi naman siya na eh. Oh, Sige na, anak. Pagbigyan na lamang natin sinabalaing Efren. Sa susunod na lamang tayo mamasyal. Kasamang apo ko. Oh, Apo. Why are you sad? Maganda naman dito sa Tagaytay, ah. Grandpa, you said Mommy will follow us. Bakit umaga na? Wala pa rin si Mommy. Anak, busy pa sa work ang mami mo ha? Wait na lang muna ha. Ang hirap kasi sa mami mo Mas importante pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa'yo. Kaya nga naiisip ko na hindi niya talaga mahal itong apo ko. No, that's not true, Grandpa. Mahal ako kay Mommy. Anak, Baka lang hindi niya alam na dito tayo sa Tagaytay nagpunta. Kaya hindi siya makasunod. alam niya, anak. Alam niya. Ibalik niya na ako kay Mommy. Ayoko na po dito. Grace, look, I'm your father, huh? And this time, ako lang masusunod. Pag sinabi kong dito ka lang, dito lang. You're a liar, Daddy. Grace, Gusto niyo lang kaya ako iluluhin, Apo, Mommy. Apo, tumahan ka na. oh, Wala ka namang magandang kinabukasan sa mami mo. Samantalang sa amin ng daddy mo, meron. Maaari ka namin dalhin sa ibang bansa para mag-aral doon. Oh. I don't like. Ba- I hate you, Daddy. Grandpa, niloko niyo lang ako. Nakita niyo na, Nay? Nakita niyo na? Manluloko talaga yung Oliver na yan. Inilayunan niya sa akin ang anak ko. Mahirap talaga siyang pagkatiwalaan. Anak, tinawagan mo na ba si Oliver? Opo, pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi rin daw pumasok sa office, sabi ng secretary niya. Oh, Nay. Nasaan ka na lang anak ko? Sa bahay nila. Punta kaya natin.
Ginawa ko na ho yun. Bago pa ako umuwi dito. Pero sabi ng katulong hindi raw umuwi si na Oliver at si Daddy Efren. Hindi nila alam kung nasan. Diyos ko. Bakit naman sila ganun? May tumatawag sa phone ko. Si Kuya Nestor, ang pisa ni Oliver. Sige na, sagutin mo na, anak. Oo. Baka may maitulong siya sa atin. Hello? Kuya Nestor? Hello, Belinda. May problema, kaya ako tumawag. Talagang may problema, Kuya. Dahil hindi binalik ni Oliver sa akin si Grace. Yun na ang problema. Si Grace kasi. Bakit? Anong nangyari sa anak ko, Kuya? Ano? Saan siya, Belinda? Makalabas sa bahay lang hindi namin alam. Walang iya ka, Oliver! Walang iya ka! Walang iya ka! Walang iya ka! Tumigil na kayo! Talagang hindi ka dapat magkatiwalaan! Tumigil na kayo! Dito ba naman sa ospital mag-aaway pa rin kayo? Lala, sa panganib ngayon ng anak ko dahil sa lalaking to! Ginusto kong mangyari yun. Patawarin niyo ako, Balaing Mitri. Belinda, ako nagtulak kay Oliver para ilayo sa inyo ang bata. Balaim! Bakit mo naman ginawa yun? Dapat sa ating mga magulang, mamagitan lamang sa mga sigalot ang ating mga anak. At kung talagang hindi na maaari magkasundo, turuan sila mag-usap ng maayos at maging magkaibigan, alang-alang sa kanilang anak. Belinda, kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala sa chapel ng ospital. Anong kailangan mo? Ligtas na ang anak natin. Diyos ko, maraming salamat po. Sana, Salamat at tininig niyo ang panalangin. Belinda, sana mapatawad mo rin ako sa ginawa ko. At pangako, makikipag-usap na ako sa iyo ng maayos para sa ating anak. Ako man, Oliver. Sikapin ko makipagkaibigan na sa'yo. Huwag lamang mawala sa atin ng ating anak. Kapwa namin tinupad ni Oliver ang aming pangako. Kaya naman ngayon, mas maayos na ang lahat. Sana po'y kinapulutan ng aral ng mga magulang na nagkahiwalay ang aking kasaysayan. Ako po si Belinda at ito ang aking buhay. Walang gusot na hindi naaayos. Basta't ito'y pinag-uusapan at pinagkakasunduan ng mga taong nasasangkot tungo sa isang masaya at mapayapang buhay. Mga nagsiganap, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Belinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bigar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat kay Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dakilak yaya. Siya ay si Gemma.
20 anyos pa lamang ako na magtrabaho ako sa mga magulang ni Irene. Kaya naman ang ikinasal sila ni Paul, ay ako ang kinuha nilang yaya ng kanilang anak na si Ivy. Nanatili ako sa kanila dahil na rin sa pagkakasakit ng aking asawang, si Nardo. Nagustuhan mo ba ang pasalubong ko, Soren? Opo, Nay. Mukhang masarap po ang mga chocolate na to eh. At ang dami pa po. Si Ivy ang nagsabi sa Mami Irene niya na dalhin namin ang lahat ng yan. Oh, dapat po pala akong magpasalamat sa kanya. Oo, anak. Ay, sige na, puntahan mo na siya sa sala. Makipaglaro ka sa kanya para sumaya naman siya. Opo. Diyan na po kayo, Inay. Ay. Oh, Gemma. Bakit mo ba isinama dito ang alaga mo? Naawa ako, Nardo. Nagpilit siyang sumama nang malamang uuwi ako. Malulungkot lang daw siya sa kanila dahil sa palaging pag-aaway ng mga magulang niya. At hanggang ngayon pala, ganun pa rin sila. Sinabi mo pa. At ewan ko kung magbabago pa yun. Mangyayari yun kung pareho silang magbibigayan. Hindi ka na makapagsisinungaling, Paul! Oh! Kitang-kita ko kayo na babae mo pumasok sa motel! Nakita mo na pala di wala nang kailangan pang aminin. Walang niya ka talaga! Sandali! Aray! Wala ka! Pinagto mo sa akin ang base! Wisit ka talaga, Irene! Kunan pa yan sa mga pagtataksil na ginawa mo sa akin! Alam mo ba kung bakit ako ng bababae? Ha? Ano? Dahil sama na ako sa kabradaldal mo! Ganon? O di maghiwalay na lang tayo! Ayoko na ni makisama sa'yo! Irene, dinalan kita ng juice, at ng paborito mong pastries. Lalagay ko dito sa mesa, ha? Salamat. Napakawalang yan niya, Gemma. Naging tapat ako sa kanya pagkatapos ito pang igaganti sa akin. Talaga bang hindi na kayo magkakasundo pa? Hopeless case na. Wala na. Pero, paano si Ivy? Magpapadala naman siya ng sustento para sa bata. Yun yung usapan namin. Ako naman, pupunta muna ako sa Hong Kong pansamantala para makamove on. Bibenta na rin namin ang bahay na ito. Si Ivy, saan siya titira? Pareho naman kayong ulilang lubos ni Paul. Ayun nga sana yung papakiusap ko sa'yo. Sana, alagaan mo pa rin si Ivy, lalo na sa pag-alis ko. Pero, doon mo na lang sa inyo siya alagaan, ha? Ano? Sige na. Ikaw lang naman ang alam ko na pwede ko talagang pagkatiwalaan, eh. Pero huwag ka mag-alala. Dodoblihin ko yung sahod mo. At magpapadala din kami ng paggastos ni Ivy. Yaya Gemma. Tana, Ivy. Magtunay mga mata mo. Bakit ganun sina Mami at Daddy? Bakit sila naghiwalay? Hindi na kasi sila magkasundo. Kesa naman sa lalo pang lumala ang pag-aaway nila, pinasya nilang maghiwalay na lang ng maayos. Sabi ni Mommy, meron daw babae si Daddy. Totoo ba yun, Yaya? Yan nga ang sabi niya. Bakit niya ginawa yun? Di ba bad yun? Ivy, marami talagang nagaganap sa buhay may asawa. Nasa ngayon, mahirap pang ipaliwanag sa'yo. Dahil napakabata mo pa. Pero maniwala ka. Hindi dahil naghiwalay sila, hindi ka nila mahal. Ivy, love na love ka nila. Yaya Gemma. Kaya sana, huwag ka magtatanim ng galit sa iyong mga magulang. Oh, narito ka lang pala sa kwarto ni Ivy. Ano pang ginagawa mo dito? Tulog na naman yung alaga mo.
May lagnat siya, Nardo. Ha? Pinainom mo na ba ng gamot? Oo, bago siya natulog. Gusto ko lang siyang bantayan. Nang matiyak ko na hindi natataas ang lagnat niya. Paano ko matutulog niyan? Dito na lang ako iidlip sa tabi niya. Sige na. Sige na, magpahinga ka na. Samahan mo na doon si Soren. Aba, marunong ka na maghiwa ng mga gulay. Ivy, Tinuruan po ako ni na Zoren at Nanay Gemma, Tatay Nardo. aba, mabuti yan. Matuto ka ng mga gawaing bahay. Makakatulong ito sa'yo balang araw at malilibang ka pa. Saan po ba nagpunta sina Nanay Gemma at Soren? Sa palengke. Teka, wala ka na bang gagawing assignment? Wala na po. Kaya nga po, tumutulong na ako dito sa kusina. Nakalimutan ko. Birthday na naman pala ngayon ng anak ko. At maraming birthday na niya na hindi kayo nakakasama. Oh, nakikita naman niya kami sa video call. Nakikita kami dalawa ni Paul. Iba pa rin yung personal niya kayo makita. Mahawakan, mayakap, mahalikan. Doon niya mararamdaman ang inyong pagmamahal. Tinawagan mo ba si Paul? Oo. Pero wala daw siya sa Pilipinas. Kaya magpapadala na lang daw siya ng pera at regalo para sa anak niyo. Ay, naku, lalaking yun talaga, oo. Hindi na binigyan ng panahon ang anak namin. Pero sa pangalawang pamilya niya, sagana siya sa panahon. Eh, ikaw, Irene, darating ka ba bukas? Ano kasi, Gemma may sakit ang anak namin ni Alex. Dadali namin siya sa doktor bukas. Pareho lang pala kayo ni Paul. Walang panahon para kay Ivy. Ivy, congratulations. Graduate ka na sa high school ngayon. Oo nga, Soren. May award ka pa. Dahil yun kay Nanay Gemma. Kung hindi niya ako minahal at inilagaan ng maayos, siguro hindi ako lalaking ganito. Oh, baka naman umiyak ka pa. Alalahanin mo, darating ngayon ang parents mo, ha? Kaya dapat magsaya ka. Nagulat nga ako dahil darating sila. Kasi hindi na ako umaasang pupunta nila ako sa mga special occasion sa buhay ko. Ivy, Sanay na akong wala sila, Zoren. Pero hindi ako masasanay pag wala si Nanay Gemma. Mas mabuti kung mag-dorm ka na lang sa Manila, anak. Wala namang problema. Ikukuha kita kahit pa apartment. Huwag na po, Daddy. Ayoko po doon. Oh, bakit? Dito na lang po ako mag-aaral sa probinsya. Ha? Meron namang magandang university din dito Pero Ivy, mas maganda ang turo sa Maynila. Kung talaga po mag-aaral ng mabuti ang isang estudyante, matututo siya kahit pa nasa ang school siya mag-aral. Okay, sige. Sa akin lang kasi, mas madadalaw kita kapag naroon ka, anak. Mas gusto ko po nakasama si Nanay Gemma. At saka, nakikita ko naman po, tayo, nakikita tayo sa video call. Pwede mo rin naman akong bisitahin anytime. Kung gusto niyo. Zoren, nandito na ako. oh, eto na pala si Ivy. Ang bilis mo, Oo, nagmamadali ako nang matanggap ko yung text mo. Sinabi mo may sakit si Nanay Gemma. Ikaw naman, Soren. Dapat hindi mo na tinext si Ivy. Nagmadali tuloy yung tao. Magtatampo ho ako kay Soren pag hindi niya ako tinext. Mahalaga po kasi sa akin na alam ko yung kalagayan niyo, Nay. Kita nyo na. Sobrang alalang-alala po sa inyo yan. Medyo nahilo lang ako. Sobrang pagod lang siguro. Kasi naman,
Masyado kayo masipag. Magpahinga kayo at mag-relax din. Oh, yan na, Nay. Hindi lang ako nagsabi niyan. Pati ng anak niyong babae. Ayoko po kasi may mangyayaring masama sa inyo. Dahil kayo po, ang pangalawa kong ina. Masaya ako, Ivy. Dahil sa pagmamahal at panahong ibinibigay mo sa akin. Alam mo, napunan mo ang pananabik ko sa anak ng babae. Ivy, Zoren, binabati ko kayo. Thank you. Salamat po, Itay. Salamat po. Congratulations sa inyong dalawa. Lagi sana kayong magmahalan at mag-unawaan. Tatandaan po namin yan, Inay. Kasi kayo po ni Tatay Nardo ang magiging ehemplo namin sa aming pagsasama ni Zoe. Napakasaya ko, Ivy. Dahil ngayon, talagang anak na kita. Dahil manugang ka na namin. Oh, ako rin po, Nanay. Masaya ako. Pinakaway na tayo na Balaing Irene at Balaing Paul. Lumapit na tayo doon. Ano? Isang taon na ang aking apo kina Ivy at Zoren. Ang batang aking inalagaan noon, manugang ko na ngayon. Ako po si Gemma at ito ang aking buhay. Tunay na maraming sorpresa ang buhay. Matuto lang tayong maghintay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Junel Benamin, Rosana Villegas, Jun Legaspi, si Kit del Carmen Amor sa papel na Gemma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Mario. Lumakay ko sa hirap. Kaya naman naipangako ko sa aking sarili na gagawin kong lahat para hindi tumandang mahirap. Nagtagumpay naman ako sa buhay sa pamagitan ng puneraryang naging negosyo ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Kumusta, Mario? Ay, okay naman, Wilma. Maganda pa rin takbo ng punerarya ko. Salamat nga pala sa pagbibigay mo ng discount sa mga bulaklak na tinda mo. Natuwa mga kliyente namin. Okay lang yun, basta ikaw. Alam mo naman, malakas ka sa akin. Ako nga lang ang hindi malakas sa'yo. Malakas ka naman Kaya nga lahat ng kliyente namin, sa'yo namin itinuturong bumili ng bulaklak para sa kanilang namayapang kamag-anak. Kung talagang malakas ako sa'yo, samahan mo naman ako. Ha? Saan? Gusto kong mamasyal para ma-relax. Malungkot naman kung gagawin ko yung mag-isa. Kaya gusto ko samahan mo ako. Yun ay kung totoo ngang malakas ako sa iyo. Uwi na tayo? Himala. Ano nangyari? Ang aga nating uwi. Magre-relax tayo. Ayos yan Sasamahan nating mamasyal si Wilma. Ano?
ba't sasama mo pa ako? Yak naman ikaw lang ang gusto makasama ng babaeng yun eh. Dahil dead na dead yun sa'yo. Kaya nga isasama kita eh, para hindi ako mapikot. Ginawa mo pa akong tagabantay. Huwag ka na magreklamo. Libre naman yun. Tika na. Nakakainis ka naman, Densyo. Bakit? Sumama ka pa sa amin ni Mario. Hindi tuloy ako magkaroon ng chance na masolo siya. Eh siya may gustong sumama ako sa inyo eh. Para daw masaya. O, para ma-relax din ako. Eh siyempre, boss ko yun eh. Kaya sinunod ko. Si Mario talaga. Palagi na lang humahanap ng paraan para iwasan ako. Ba't kasi pinipilit mong sarili mo sa kanya eh? O bakit? Narito naman ako ah. Binata rin tulad ni Mario. Sa akin, konting lambing lang. Bibigay na ako agad sa'yo. Glenn, hindi kita type ano. Joke na nga. Ito naman, nagbibiro lang eh. Pikon na. Mario, nagbadala ng masarap na merienda si Wilma. Oh, si Wilma talaga, oh. Walang kasawa-sawa sa panliligaw sa akin. Alam naman niyang wala siyang mapapala. Sabihin mo sa mga tauhan natin, sila na lang ang kumain ng merienda na yun, ha? Naku, matutuwa ang mga yun. Pero, ba't nga ba ayaw mo sa kanya? Maganda naman ah. Densyo, hindi ko siya mahal. Pero dapat mag-asawa ka na, di ba? Dahil 40 ka na eh. Kaya mo naman bumuhay ng pamilya dahil 3 punerarya mo. May 4 kang pamasadang jeep at sariling bahay. Oo nga, maginhawa na ang buhay ko ngayon. Malayo na sa kahirapang naranasan ko nung araw. Pero wala naman dito ang tunay na mahal ko. Ibig mo sabihin, may mahal ka iba? Sino? Nasaan? Salamat ha. Binigyan mo ng malaking discount yung friend ko sa kinuha nilang kabaong. Okay lang yun, Wilma. Nakita ko naman na kailangan nila ng tulong eh. Ay, siya nga pala. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Ha? Ito nga dala ko, oh. Organic lahat yan. Gulay, tsaka yung inihalo ko. Organic din ang bigas. Sana magustuhan mo. Wilma, hindi ka na dapat nag-aabala pa eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Hayaan mo na lang ako. Pero ayokong umasa ka. Hindi mo naman ako pinaasa. Huwag kang mag-alala. Pag may nobya ka na, titigil din ako. Klaro? Klaro, gising na. May dala akong lugaw. Kumain ka. Tapos, paiinumin kita ng gamot. Klaro. Hoy. Klaro? Klaro? Bakit tayo niya mag-isip? Diyos ko, malamig siya. Klaro! Klaro, asawa ko! Gumising ka! Inay, bakit po ka sumisigaw at umiiyak? Ano po nangyayari kay Itay? Ang tatay niyo, anak! Ayaw na magising! Itay! Itay, gumising kayo! Wala na si Itay. Cindy. Iniwan niya na tayo. Kayo bang mga anak ng namatay? Opo, sir. Ano ba pangalan niyo?
Ako po si Arjo. Panganay po ako. Arjo, Ako naman po si Cindy. Bunso po. ulila na ba kayo sa ina? Hindi po. Buhay po pong nanay namin. May kinausap lang po siya na tutulong sa amin. At teka, nasa ng bangkay ng tatay niyo? Nasa loob na ba? Ayan po. Sabi po kasi ng tawa ninyo, kausapin mo muna daw po kayo. Hindi. Ang bangkay. Si Kuya Claro? Kilala niyo po ang tatay namin? Oo. Kaibigan ko ang tatay niyo. Isang mabuting kaibigan. Mahigit 20 years na kami hindi nagkikita. Siyang laging tumutulong sa akin noon kapag may problema ako. Mabait po talagang tatay namin, Totoo yan. sir. Totoo. At nakakalungkot na sa ganito kalagayan ko pa siya nakita. Pagdating ng nanay niyo, sabihin niyo na wala na kayong babayaran dito sa punerarya ko. Tulong ko na ito sa inyo, lalo na kay Kuya. At sabihin niyo rin sa nanay niyo, gusto ko siyang makausap. Sir Mario, narito na po ang nanay namin. Mario, Luisa, ang buhay nga naman. paano nangyari na naging mag-asawa kayo ni Kuya Claro? Dahil natalikuran mo noon ang obligasyon mo sa amin ng batang dinadala ko. Si Claro ang sumalo. Ha? Pinakasalan niya ako. Sinagip sa kahihiyan. Ano? At si Cindy, siya naging anak namin ni Claro. Patawarin mo ako, Luisa. Bata pa tayo noon. At alam mo naman na pareho lang tayong mahirap. At dahil sa takot kong hindi makaahon sa hirap, iniwan ko kayo. Pero hindi ko kayo nakalimutan. Patawad. Ibig niyo sabihin, Inay, hindi po ako anak ni Itay. Oo, anak. Si Mario ang tunay mong ama. Inilihim namin ang lahat sa iyo dahil yun ang ibig ni Claro. Hindi. Ibig mo sabihin, Mario? Kaibigan mo matalik na namatay? At inari ng anak ang anak mong lalaki? Oo, Densyo. Naduwag ako sa aking obligasyon, kaya ginawa ko yon kay Luisa. At natakot ako na lalo kaming maghirap. Kaya iniwan ko siya na nagdadalang tao. At yung dalagita, anak na ni Luisa yun at nung kaibigan mo? Oo. Masalimot pala ang buhay mo, pare. Si Luis ang dahilan. Kaya kahit maginhawa ng buhay ko, hindi ako nag-aasawa. Dahil mahal ko pa rin siya. Hindi ikaw naman ngayon ang tumayong ama sa anak niya. Oh, doon sa anak niya kay Claro. Yun talagang gagawin ko. Tanggapin lang nila ako. Luisa, dahil libing na si Kuya Claro. Oo nga. Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa iyo, nagkaroon ng maayos na burol at libing ang asawa ko. Karapat-dapat lang yun sa isang mabuting taong katulad niya. Mamimiss ko si Itay. Cindy, handa akong maging pangalawang ama mo kung papayag lang kayo. Huh? Ano? Alam kong napakaaga pa nito, pero alam ko rin maunawaan ako ni Kuya Claro. Luisa, gusto kong malaman mo na kayo ng ating anak ang dahilan ng pagsisikap ko. At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Mario. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa mga pagkukulang ko sa inyo. Pagkatapos ng pagpapabayaan niyo sa amin, gusto niyo patawarin namin kayo agad? Mahalin? Hindi niyo mabubura sa puso namin ang kabutihan ni Itay. Alam ko yun, anak. At hindi ko buburahin sa puso niyong alaala ni Kuya Claro. Ang pakiusap ko lang,
bigyan niyo ko ng pagkakataon na makasama kayo. At kung hindi man mangyari yon ngayon, handa akong hintayin ang tamang panahon. Hindi ako agad napatawad ni Arjo, ngunit tinanggap niya ang tulong ko sa kanila. Hindi ko naman sinayang ang pagkakataong ibinigay niya. At dahil sa tiyaga, ngayon ay isang buong pamilya na kami. Dahil nakamtan ko na rin ang pagpapatawad at pagmamahal ng aking mag-ina. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Mario at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Angelo Alcantara at Phil Cruz sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng mga aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Lynette. Isa akong tour guide. Masaya ang aking trabaho dahil naman kumikita na ako, nakakapamasyal pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Opo, Tito. Natanggap ko na yung perang pinadala nyo. Mabuti naman. Pinadalahan kita kasi nag-aalala ako eh. Baka mag-ECQ dyan at mahintong trabaho nyo. Pwede wala kang magagamit sa mga pangangailangan mo. Salamat po. Mula nung pumanaw si na Mami at Daddy, hindi kayo nagkulang na pagsubaybay at pag-aalala sa akin. Kapatid kong mami mo, Iha. At anak ng turing ko sa iyo. Isa pa, akong katiwala ng lupain nyo dito sa probinsya. Kaya dapat lang, Lynette, ibigay kong pangangailangan mo. Sige po, Tito. Salamat po uli. Ingat po kayo dyan, ha? Hoy! Bye! Uy, bakit hindi mo sinabi sa tito mo na wala na tayong trabaho dahil nga sa pandemic? Eh kasi Rosette, bala kong surpasahin si Tito. You mean, uuwi ka sa probinsya nyo? Oo. Ayaw kong abutin ng ECQ dito. Hoy, sama mo naman ako. Oo ba? Mabuti pa nga kasama ka para mas masaya. Mabuti pala nagpunta ako rito. Kung hindi, may iwan pala ako sa pansitan. Grabe ka naman, Bernie. May ganyan pala kayong balak eh. Di nyo man na ako tinext. May tampuristic na isang to, Lynette. O di kung gusto mo, sumama ka na rin. Talagang sasama ako sa inyo. Magtatampo ako ng gusto pag iniwan nyo ako. Oh, sabi ko na eh. Gustong sumama ni Bernie, kaya siya nagtatampo-tampuhan. Kaya lang, Lynette. Ano? Hindi naman kaya magalit ang tito mo. May kasama kang lalaki. Mabait si Tito Totoy. At saka hindi madumi isip noon, kaya ayos lang kahit sumama ka. Ang ganda naman ng pangalan ng tito mo. Tito mo siya, pero Totoy. Ikaw talaga, Bernie. Hoy, Lynette. Patawa ka. May binata bang anak ang tito mo? Naku, Rosette, malas mo. Dahil matandang binata si Tito Totoy. Surprise! Aba, Lynette,
Hindi mo sinabing uuwi ka. Talagang sinadya ko po yung tito dahil gusto ko kayong sorpresahin. Matagal na kasi tayong hindi nagkikita. Kaya naisip ko, dito na lang ako mag-spend ng ECQ. Ganun ba? Opo. Um, Ay, kasama ko nga pala yung mga kaibigan ko, si Bernie at saka si Rosette. Magandang hapon po. Ay, sir. Good afternoon po. Magandang hapon din sa inyo. Tito na lang din ang itawag niyo sa akin, total naman. Mga kaibigan kayo nitong pamangkin ko. Oh, see guys, sabi ko na sa inyo, mabait ang tito ko. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Alam mo, ang sarap talaga sa province. Fresh lang ang air, pati food, fresh din. Kaya pala isang tambak ang kinain mo kanina. Uy, nagsalita, hindi kumain ng isang tambak. Pareho lang naman tayo. Oy, Bernie, baka mapikon sa'yo si Rosette. Sige ko, hindi ka nasasagutin yun. Wala naman ako yung tinatanong sa kanya. Eh? Saka hindi naman ako nanliligaw. Oo nga naman, Lynette. Kasi ikaw ang gusto niya. Ay, nako. Kami na nga kayo. O, gusto niyo bang mamitas tayo ng prutas? Maraming hinog na mangga. Hindi ako marunong makita ang puno. Huwag kayo mag-alala. Ako na lang ang mamimitas ng mangga para sa inyo. Yan si Bernie. Laging maaasahan. Matanong ko lang, Lynette. Bakit hindi na nag-asawa tito mo? Sabi ni Mami, pihikan daw si Tito. Alam nyo, sabi ng mama ko, mahirap daw yung pihikan. Kasi pag nagmahal daw yun, hindi tumatanggap ng pagkabigo. Ewan ko lang. Wala naman na ikwento si na Mami na minahal ni Tito. Pangalawang gabi na namin dito kina Lynette. Pero hanggang ngayon, namamahay pa rin ako. Hirap pa rin ako makatulog. Lalabas muna ako ng kwarto. Magpapahangin ulit ako katulad kagabi. Ay, katulad ng dati, ang tahimik pa rin dito. Mga kuliglig lang ang maririnig. Malayong malayo sa buhay namin sa lungsod. Na kahit gabing-gabi na, maingay pa. Malamang sina Lynette at Rosette, madali nakatulog ang mga yun. Ang tito ni Lynette, gising din pala siya. Saan kaya siya pupunta? Teka. Aba, hinawi niya yung kurtina. At may pintuan sa likod ng kurtina. Pero hindi halata. Buti na lang, hindi niya isinara. Natatanaw ko pa. Pero, anong gagawin niya? Aba, may hagdanan din pala doon. Saan kaya pupunta yun? Bakit siya bumaba doon? Ang tito ni Lynette. Ano kayang meron doon? Lalapit ako. Maghahanap ako ng mapagkukublihan. Gusto ko talagang malaman kung anong meron doon. Kung bakit nagpunta doon ng Tito Totoy ng ganitong oras ng gabi. Hindi ko alam na may sikretong daanan dito, Bernie. Kasi matagal na akong hindi nagpupunta dito. Baka naman basement yun, Lynette. Pwede. Bihira naman kasi kung magtanong ng tungkol sa bahay na ito nun kay Mami. Ang ipinagtataka ko lang, bakit siya nagpunta doon ng hating gabi? Pagkatapos mga 30 minutes bago siya bumalik. Ha? Alam mo, gusto kong puntahan yung lugar na yun eh. Kaya lang, ayoko namang gawin yun ako lang. Kaya sinabi ko sa inyo. Ko talaga, Bernie, oo. Napaka-adventurous mo. Bahay ni Nalinito, maya ka naman, Joe. Ikaw naman, para ka namang hindi adventurous, ha. Kaya nga naging tour guide ka, di ba? Dahil ganun ka din. Sige, puntahan natin yung lugar na yon ngayon. Kaya lang sabi mo, may susi yun. Eh, wala si Tito, nagpunta sa bayan. Akong bahala. Alam nyo naman tong kaibigan nyo. Laging handa. Yakang-yakang buksan yun. Lynette, Rosette,
Tingnan niyo ang nasa maliit na kwartong ito. Oh, isang babae, Lynette. Tsaka mukha siyang buntis. Oh, sino kayo? Ako si Lynette. Pamangkin ni Tito Totoy. Bakit narito ka nakagapos? Si Mang Totoy. Masama siya. Sino ka ba? At bakit ka nagsasalita ng ganyan sa tito ko? Ako si Ana. Binukot ako ng tiyo mo. Ha? Dahil hindi ko tinanggap ang kanyang pag-ibig. Diyos ko. Si Tito? Nagawa niya yun? Oo. Ang sama niya. Walang hiya. Paulit-ulit niya ako pinagsamantalahan. Oh my God. Kung ganun, ikaw ang pinuntahan dito ni Tito Totoy kagabi? Oo. Nagpunta siya dito kagabi. Yung dinadala mo, si Tito ba ang... Oo. Bunga ito ng kahayupan niya. Maawa kayo. Tulungan niyo ako makalabas dito. Tsak na hinahanap na ako ng tatay ko. Tay! Ana, anak ko. Salamat sa Diyos at narito ka na. Matagal kitang hinahanap. Maging ang mga pulis pero hindi ka makita. Dinukot at tinago po ako ni Mang Totoy. Doon sa basement ng malaking bahay. Ano? Ang gulong niya. Kaya pala hindi na nagpupunta dito dahil tinago ka niya. Paulit-ulit niya akong ginahasa, Itay. Hanggang magbunga ang lahat. Hayop siya! Papatayin ko siya! Wag! Wag po! Maawa kayo sa tito ko. Si Lynette nga po pala, Itay. Mamangkin ni Mang Totoy. Nagbakasyon po dito sa probinsya kasama yung mga kaibigan niya. Tinulungan po nila ako makalaya nang matuklasan nila ang lahat. Mang Emong, hindi po kami masamang tao. Kailangang magdusa ang walang yang yun! Kailangan! Tito, bakit? Bakit niyo ginawa yun? Ha? Anong ibig mong sabihin, Lynette? Alam ko na po ang lahat. Ang pagdukot at panggagahasa niyo kay Ana. Lynette, Hindi kayo dapat gumawa ng ganun. Sinira niyo ang buhay niya. patawarin mo ako. Mahal na mahal ko si Ana. Pero sa kabila ng maraming beses na pagsasamantala ko sa kanya, ayaw pa rin niyang pakasal sa akin. Kaya ayoko siyang palayain. Dahil sa ginawa niyo, makukulong kayo niyan. Tama na. Tama na, Lynette. Huwag ka na umiyak. Nakulong ng tito mo. Hindi na natin mababago pa ang lahat. Nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa tito ko. Pangalawang magulang ng turing ko sa kanya. Yan pala. May masama siyang ginawa. Buti na lang pala. Nagbakasyon tayo rito. Nakapagligtas tayo ng isang buhay. At isang pagkakamali ang ating naituwid. Ilang taong nakulong si Tito. Nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa kanya. Subalit, alam ko rin na kailangang panagutan niya ang kanyang kasalanan. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahat. Ako po si Lynette. At ito ang aking buhay. Walang lihim na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Baynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin,
at Rosana Villegas sa papel na Lynette. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.